Magandang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Brother Dennis Estores na magdadala po sa inyo ng isang sermon tungkol po sa hermeneutic ito. Ang pamagat po ng ating kwento o ating sermon ay tungkol sa nawawalang tupa, nawawalang barya at alindogma. Yung ating hermeneutics po ay matatagpuan sa Luke 19:10. Ang sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Tayo po ay mananalangin. Let us pray. Ama naming banal, maraming salamat Lord sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Buksan niyo po ang puso at isipan po namin. Naway po maintindihan po namin ang inyong banal na salita. At Lord, sa lahat na nakikinig at sa lahat po na makakita sa video na ito, naway po i-bless na po sila. Kung saan man po sila sa ngayon. Kung ano man ang naramdaman nila ngayon. Samahan niyo po sila. Yakapin niyo po sila. At tawarin niyo po kami ang saan po kami nakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maligayang araw po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung saan man po makarating at makaabot yung ating video na ito. So ulit, ang ating pamagat sa ating sermon ito, ang nawawalang tupa at ang nawawalang barya at alindogma. Tayo po ay magbabase lang po tayo sa Book of Luke 15:1 hanggang 32. Buong chapter po ng 15:1 to 32. Doon po mag-iikot, magbabase po yung ating sermon or sa ating topic na ito, sa oras na ito. Mga kapatid, ang Lucas 15 ay isang pinakamalalim na pinakamagandang kabanata tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa atin ng mga kasalanan. Hindi aksidente ibinigay ni Jesus Christ ang tatlong matalinghagang ito. Binigkas niya ito dahil ang mga parasiyo at ekskriba ay nagrereklamo. Tinanggap ng tao ang mga ito ng mga makasalanan. Para sa parasiyo, ang makasalanan ay dapat iwasan. Ngunit para kay Kristo, ang makasalanan ay dapat hanapin at iligtas. Sa hermeneutic method na ito, hindi lamang natin maintindihan ang kwento. Titingnan natin ang mga kultura, ang konteksto, at ang simbolo, at ang espiritual na kahulugan po nito. Ang tatlong matalinghagang ay nakaugnay. Ang tupa ay naligaw sa labas. Ang barya ay nawala sa loob ng bahay. Ang anak ay kusang lumayo sa atin. Ipinakita nito ang iba't ibang man ang paraan na pagkalayo ng tao sa Diyos, pareho pa rin naghanap ng Diyos. Ang unang first topic natin ang nawawalang tupa. Sa mababasa natin ang kwento niya sa Lucas 4:7. Ang sabi dito, ano sa inyo ang taong may 100 tupa at kung nawawalang isa ay hindi mo ba hahanapin? Yung kwento po ito sa isang tagapagngalaga ng isang tupa o chef at mayroon siyang 100 na tupa at yung kanyang isang tupa ay nawawala po mga kaibigan, mga kapatid. Kung ikayo po ba, hindi niyo po ba hanapin yung isang nawawalang tupa? Hahanapin po natin ang isang tupa na nawawala o naliligaw. At iiwanan muna natin yung 99 at i-secured natin sila para hindi na sila nalabas sa kanyang mga bahay. At hahanapin po yung nawawalang tupa. Sabi dito, sa Israel noong panahon ni Kristo, ang pastol ay hindi lamang tagapagbantay, siya ay tagapangalaga, tagapagtanggol. Minsan ay handang mamatay para sa kanilang tupa. Ang tupa ay isang hayop na madaling maligaw dahil wala itong malakas na direksyon kapag naligaw. Hindi ito kayang bumalik na mag-isa. Isang ilustrasyon mga kaibigan, mga kapatid.
Yung isang tupa, alam niya siya ay naliligaw. Pero hindi niya alam, wala siyang kakayanan bumalik. Hindi niya alam kung paano bumalik. Alam niya siya ay naliligaw. Pero hindi niya alam kung paano siya makabalik sa kanyang pastol. So, yung pastol ay nagsisimbolo po kay Jesus Christ na hinanap niya ang isang tupa. Sino yung isang tupa na yon na nawawala? Ang isang tupa po, ang symbolism nito ay isang kaluluwa. Ako, baka ikaw, mga kaibigan, na tayo pala ay nawawala at hindi na natin alam kung paano bumalik. Sabi dito, ang kasalanan ay parang pagkaligaw. Yun po yun, paunti-unti tayo naligaw na ating kasalanan. Unti-unting ito nangyayari sa maliit na kompromenso. Minsan akala natin ay patikim-tikim lang, paisa-isa lang, pakunti-kunti lang. Pero yun pala, ang kunti na yan ay makapagbigay sa atin at makapaglayo sa ating manang Panginoon. Sa pagbabaya sa panalangin. Minsan, napabayaan natin yung ating panalangin. Minsan nawala yung focus natin sa panalangin. Sabi natin minsan, ay panalangin lang yan, bukas na lang. Mamaya na lang ako manalangin. Pero hindi natin alam, hindi natin namalayan, tayo po pala ay nawawala na. Hindi na tayo marunong manalangin at tinatamad na tayo manalangin. Yun nga nagsisimula yung ating kasalanan sa maliit na bagay. Mamaya na, tsaka na lang ako manalangin. Hanggang tayo po ay tamad na po manalangin. At tayo po nawawala na pala. Sa pagkawala ng interes sa salita ng Diyos, mayroon din pala tayong kadelikaduhan kapag tayo ay nawawalang interes sa salita ng Panginoon, kaibigan ng kapatid. Yun din po pala ang isang bagay na tayo po ay mawala sa Panginoon. Hanggang mapansin na lamang natin na tayo ay palayo na pala sa ating Panginoon. Yun po ang ilustrasyon ng isang tupa na alam niya na siya'y nawala. At hindi niya alam paano bumalik. Bibigyan ko kayo ng isang ugali ng isang tupa. Diba? Yung tupa kasi, may damo dito, pero nako-curious siya sa kabilang damo. Gusto niya tikman lahat. Kaya tikim hanggang sa huli ay siya'y nawawala na sa kanyang grupo. At alam niya nawawala na siya. Pero hindi niya alam, wala siyang kakayanan bumalik. Diba? Kaya ang symbolism po ng isang pastol ay si Jesus Christ. Hinanap niya po tayo na yung nawawala sa kanya. Yung nawawalang natin na pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay hinanap ng Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kagaya ng isang pastol na yung isang tupa ay nawawala. Kahit gaano kadilim ng gabi, hinahanap niya pa rin. Kahit gaano kalakas ng bagyo, hinahanap pa rin ng pastol ng isang tupa. Kasi ang isang tupa ay mahalaga sa Panginoon. Bakit iniwan niya ang 10? Bakit kaya? Ito ang tanong ng marami. Hindi ibig sabihin na mas mahalaga ang isang kaysa sa 19 na tupa. Ang ibig sabihin ng Diyos ay personal. Hindi ka lamang bahagi ng maraming tao. Kilala ka ng Diyos ng personal. Kilala po tayo ng Diyos ng personal. Kasi ang Diyos mismo ang lumikha sa atin. Kaya kilala tayo ng ating Diyos. Mahal tayo ng Diyos natin. Mahal tayo ng Panginoon natin. Kaya hinahanap po tayo ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ka, sabi dito, kapag may isang nawawala, hinanap tayo ng Panginoon. Hinanap niya tayo. Tinatawag niya tayo, mga kaibigan. Iniligtas tayo ng ating Panginoon. Iniligtas ikaw ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Spiritual na katotohanan. Dito, sabi dito sa ating
kwento regarding sa lost ship. Ang nawawalang tupa ay larawan ng mga backslider, mga kaibigan, mga kapatid. Yung minsan sabi na, nawalang sa pananampalataya. Nanlamig sa pananampalataya, mga kaibigan. At ang taong sugatan sa espiritual. Anong ibig sabihin sugatan sa espiritual, mga kaibigan? Yung tipong mayroong hindi kasundo sa loob ng church. Yung tipong hindi magkasundo sa loob ng iglesia. Kaya siya ay nawawala, dinananggas. Maraming tao ang nakangiti sa labas, ngunit nawawala sa loob. Minsan, ang mga tao makikita natin nakangiti lang. Yun pala, deep inside sa kanyang puso, di natin alam na siya pala ay nawawala na. Kasama lang natin sa loob ng iglesia. Kasama natin sa grupo na hindi natin alam na siya pala nawawala na. Kailangan natin kausapin at kailangan natin hanapin kung sino ang matupan na yun. Mga kapatid, maaring aktibo tayo sa simbahan. Aktibo ako sa simbahan. Aktibo ikaw sa simbahan. Ngunit naligaw na pala ang ating puso. Tanungin natin ang ating sarili. Sa ngayon, mga kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili. Nasaan ang puso ko ngayon? Nasaan ang puso mo ngayon, mga kaibigan? Nasa Diyos pa ba? O ako o ikaw ay naligaw na? O naliligaw na ng landas? Pangalawang punto, mga kaibigan, ang nawawalang barya. Mababasa po natin yan sa Book of Lucas pa din, 15:8 hanggang 10. Ang sabi dito, ang isang kwento na isang babae na mayroong 10 coins, silver coins. Yung isa po ay nawawala. Hindi mo ba hanapin yung isang sintimo o isang barya? Kasi ang katumbas na isang barya dati, mga kaibigan, mga kapatid, sobrang laki. Isang dinaryo o isang katumbas na ating isang buong taong na sahod. Ganun po ang halaga ng silver coin. Pero mas mahalaga pa po dati ang ginto. Mas mataas yung value ng ginto, alam natin yan. Pero ito ay silver coin. Ang barya ay nawala po sa loob ng tahanan. Anong ginawa ng babae sa kwento? Hinanap ng babae ang kanyang nag-iisang nawawalang silver coin. Tiningnan niya sa mga kabinet, tiningnan niya kung saan-saan, hinanap niya kung saan-saan. Kasi yung kanyang kwarto ay maliit at madilim. Binalis niya lahat. Tiningnan niya lahat ang sa ilalim ng kama, sa kanilang maupuan, sopa, kung saan-saan na lang tiningnan niya. Hinanap niya yung barya. Ngunit hindi niya makita kasi madilim. Anong ginawa ng babae, mga kaibigan, mga kapatid? Siya po ay naglagay ng ilaw. At hinanap niya po ang isang nawawalang barya. At nakita niya po yung barya. At sa kwentong ito, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan. Sabi niya, masilapit kayo. At nakita ko na yung aking nawawalang barya. Magsaya po tayo. Ganon din po ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Kapag tayo po ay natagpuan, yung isang kaluluwa po natagpuan ng Panginoon at bumalik sa Kanya, yung Panginoon po at ang buong universe ng heavenly being ay tuwang-tuwa po, nagagalak po sa isang kaluluwa. Isang kaluluwa pa lang yun, mga kaibigan. Baka ang isang kaluluwa na yun na bumalik sa Panginoon ay ako o ikaw din, mga kaibigan. Ang sabi dito, ang baryang pilak ay hindi simpleng pera lamang. Sa kulturang Hudyo, maaaring ito bahagi ng headdress o alahas ng babae, katulad ng simbolo ng kanyang pagdangal. Simbolo ng kanyang dangal at pagkatao. Ganun pala ang simbolo ng pera dati. Kaya, nang nawalan yung isa, nagsindi siya ng ilawan, nagwalis, at masusing naghanap. Bakit mahalaga ito? Bakit kaya? Bakit mahalaga ito? Ang barya ay nawala sa loob ng bahay. Hindi tulad sa tupa
Hindi ito alam na siya ay nawawala. Ito ang larawan ng tao. Sabi dito, manhid na sa kasalanan. Walang pakiramdam sa espiritual. At hindi alam na lumayo na pala siya sa Diyos. Maraming tao ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, abala sa trabaho, abala sa social media, at abala sa negosyo, o abala sa makamundong buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon na kwento. Itong kwentong ito, tungkol po sa isang kwentong probinsyanong tao. Yung probinsyanong bata na yon o isang probinsyanong tao na yon ay nangangarap siya na gusto niya makapunta sa Maynila at gusto niya makita yung SM Cubao. At isang pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, yung probinsyanong bata na yon ay binigyan ng isang pagkakataon na makapunta sa Maynila. At pagdating sa Maynila, excited siya, mga kaibigan, mga kapatid, na makapunta din ng Cubao. Anong ginawa ng bata o ng probinsyano na yon? Na gusto niya lang makita yung SM Cubao o yung Araneta. SM Araneta na lang. Pagdating ng bata sa Maynila, siya ay sumakay ng jeep papuntang Cubao. At nung narinig niya sumigaw, Cubao, Cubao, at yung bata na yan, ang probinsyano, ay bumaba agad sa jeep. At sa sobrang kamanghan niya sa isang lugar, tiningnan niya yung matataas na gusali, magagarang sasakyan na dumadaan sa kanyang harapan. Buong araw niya sinugod o inubos niya kanyang oras sa lugar na iyon. At hinanap niya pa rin yung isang mall. At sa isang bahagi, siya ay nagtanong sa isang mamang matanda. At nagtanong siya kung saan po ba ang SM Cubao. At ang sagot po ng matanda ay nako, sabi niya, nasa saan pa siya, mga kaibigan? Sa hula nyo. Siya pa yung nakarating sa Cubao? Hindi pa po. Hindi pa po siya nakapunta ng Cubao. Nasa crossing pa po siya. Nung narinig niya lang ang sigaw na Cubao at bumaba yung batang probinsyano, hindi niya alam yung binabaan niya ay crossing pa lang. So, ang reason dito, alam niya siya naliligaw at walang balak bumalik. At hindi niya alam kung paano bumalik. Diba? Alam niya yung daan pauwi sa kanilang bahay pero wala siyang balak na bumalik. Alam niya siya naliligaw. Pero hindi niya balak bumalik. Nasabi dito, ngunit hindi nila napansin na nawawala ang kanilang relasyon sa Panginoon. Sobrang dara ng kanyang trabaho o minsan tayo po ay nalibang o nawili or nalibang sa mga kamulong gawain. Hindi natin napapansin na tayo po ay pala ay nawawala na sa Panginoon. At last, dito sa pangatlong bahagi, ang alindog na anak. Alibughaw na anak. Mababasa natin yan ang pinto sa Lucas 15:11 hanggang 32. Yung isang pinto sa Bible. Yung ama ay mayroong dalawang anak. Yung kanyang kuya at yung kanyang bunsong anak. Yung panganay at ang kanyang bunsong anak. At pumasok sa isipan ng kanyang bunsong anak na kukunin niya ang kanyang mana. At ibinigay din ng ama yung kanyang mana. At ang ginawa ng kanyang bunsong anak, nung nakuha niya ng kanyang buong mana, siya po'y lumayo. So ay pumunta na isang lugar, ang malayong lugar. At doon niya winastahay, inubos yung kanyang pera. At nung dumating ang pagkakataon, ang panahon, nung siya ay naubusan ng pera at dumating yung krisis sa isang lugar na yon. At ni isang kaibigan niya ay lumayo sa kanya. Wala na siyang pera eh. Inubos niya.
ang naisip ng bata, ng bunsong anak na yon, siya ay maghanap ng trabaho. Buong araw siya naghanap ng trabaho. Ngunit sa masamang palad, wala siyang may mahanap na trabaho. Kasi wala siyang alam na trabaho. Hindi sumuko yung bata, yung anak na yon, yung bunsong anak na yon. At isang pigiri, doon niya nakita at doon niya nahanap ang trabaho. Tagapagpakain po ng baboy. At yung bata na yon, mga kaibigan, mga kapatid, sa sobrang gutom niya, naisip niya, buti pa yung baboy pinapakain ng tama. Ako, gutom, walang makain. Iniisip niya pa lang na gusto niya sana kumain ng pagkain ng baboy. Ngunit hindi niya ginawa. At pumasok bigla sa isipan niya yung kanyang ama. Sabi niya, buti pa yung aking ama, yung mga katulong ko doon, mga katulong namin doon, katulong ng kanyang ama, ay pantay-pantay ang pagkain. May makakain na marami. At nainisip ng anak, ng bunsong anak, siguro ako ay babalik sa aking ama. Hindi ako babalik bilang isang anak. Babalik ako bilang isang katulong. Sa kwento, mga kaibigan, habang kinuha ng bunsong anak yung kanyang mana at lumayo at lumakad ng palayo, yung ama, araw-araw po nag-aantay, nag-aabang, nakatingin sa malayong lugar. Kung saan po umalis yung bata, papalayo. Doon nakatingin ang matandang, ang ama. Sabi niya kanyang ama, balang araw, babalik at babalik yung aking anak. Aantayin ko. Sa hindi kalayuan, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon siya nadungaw, mayroon siya napansin na isang bata na naglalakad. Ibang-iba yung kanyang damit at nakilala niya agad. Bumalik yung aking bunsong anak. At ang ginawa ng kanyang ama, ang ama na yon, mga kaibigan, tinawag niya yung kanyang mga alipin. Alipin, hali kayo. Bigyan niyo ako ng bagong damit para sa aking anak kasi bumalik yung aking anak. At ibigay niyo sa akin yung kanyang singsing. Nung ibinigay na yung kanyang katulong yung bagong damit at singsing ng kanyang anak, tumakbo po palapit yung ama sa anak at niyakap niya po yung kanyang anak. Na gusto sana ng anak magsasalita, kaso hindi na nakapagsalita yung kanyang anak. Niyakap ng kanyang ama ang kanyang bunsong anak at ibinihisan po at sinuot muli ang kanyang singsing. Sabi dito, sa kulturang Hudyo, ang paghingi ng mana habang buhay pa ang ama ay matinding insulto. Diba? Parang sinabi ng anak, mas mahalaga sa akin ang kayamanan kaysa relasyon ko sa iyo. Ito rin ang ginawa ng tao sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming taon ang gusto biyaya ng Diyos. Maraming pagpapala, tagumpay, ngunit ayaw sa pagsunod. Ayaw sa kabanalan at ayaw sa relasyon ng Panginoon. Ang malayong lupain ay nagsisimbolo sa buhay na malayo sa Diyos. Hindi lang ito lugar, ito ay kondisyon ng puso. At maaari na sa simbahan ang kapatawaran, pero nasa malayong lupain ang isip at puso. Ang gutom ay nag-uubos ng lahat. Dumating ang pagbagutom. Ang kasalanan ay laging nangangako sa iyo, saya, pero sa huli, kahulugan, kaungkaan, at pagkasira, at pagdurusa ang dulo. Nagbalik isip siya, kaibigan. Ito ang turning point ng kwento.
Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula kapag nakikita ng tao ang kanyang kalagayan at naalala niya ang kabutihan ng Diyos. Hindi sapat ang emosyon lamang. Ang tunay na pagsisisi ay may pagpakumbaba at pag-aamin at pagbabalik. Ang Ama ay nag-aantay. Ang pinakamagandang bahagi, habang malayo pa ang anak at nakita niya siya ng Ama, at ibig sabihin, araw-araw siya nag-aantay. Sa kultura ng Hudyo, hindi normal para sa isang matandang ama ang tumakbo. Ngunit tumakbo siya. Bakit? Dahil mas malaki ang pag-ibig kaysa dignidad, mga kaibigan. Ito ang larawan ng Diyos. Handa siyang yakapin ang nagsisising makasalanan. Ang banal na singsing at pag-ibig. Banal. Simbolo ng pagbago at pagkatao at katuwiran. Ang singsing po, simbolo ng pagtatanggap ng otoridad bilang anak muli. Ang ibig sabihin po ng piging, simbolo po ng kagalakan sa langit. May pagsisisi. Ang panganay na anak. Ito ang babala ng reliyong tao. Ang panganay na anak ay nasa bahay, sumusunod, ngunit walang tiwala at pagmamahal. Ipinakita nito na posible pala malapit sa relasyon, ngunit malayo ang puso sa Diyos. Ipinagsisi, pinag-isang mensahe ng tatlong talinghaga. Sa bawat kwento, may nawawala, may naghahanap, at may kagalakan sa muling pagkakatagpo. Na walang tupa, hinanap ng pastol. Na walang barya, masusing hinanap. Maalindog na anak, tinanggap ng ama. Ipinakita nito ang tatlong katotohanan. Ang mga tao ay nawawala dahil sa kasalanan. Ang Diyos ang unang naghanap. May kagalakan sa langit kapag may pagsisisi. Sa ating conclusion, mga kapatid, maaring ikaw, ako, ngayon ay sugatan, naliligaw, nanlalamig, o tumatakbo palayo sa Diyos. Ngunit tandaan natin, hindi ka sinukuan ng Diyos. Ang cross ni Kristo, ang pinakamalaking patunay na mahal tayo. Na mahal ka niya, mga kaibigan. Panawagan natin ngayon, mga kaibigan. Narinig mo ba ang tinig ng Diyos ngayon? Anak, bumalik ka. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Lumapit ka kay Kristo habang may pagkakataon pa. Sapagkat sinabi ng memory text natin, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga walang. May God bless you everyone.